State of the Nation. Nagpang-abot ang dalawang sasakyan habang pababa sa kurbada sa Trans Central Highway sa Kansomoroy, Balamban, Cebu. Tumaob ang SUV. Sumalpok naman ang pickup at tumilapon ang mga karga nitong kahon ng relief goods para sa mga nalindol. 11 ang sugatan. Batay sa investigasyon, hindi kabisado ng driver ng pickup ang daan at nawalan umano ng preno. Di bababa sa 7 ang sugatan matapos bumigay ang isang tulay sa Alcala, Cagayan. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, di kinaya ng Pigatan Bridge ang bigat ng 3 truck na dumaan doon. Kada isang truck kasi ay may bigat na 50 tonelada, sobra-sobra sa 18-ton capacity ng tulay. Magbibigay raw ng rekomendasyon ng DPWH batay sa resulta ng kanilang pagsusuri. Payo ng DPWH sa publiko, iwasan ng tulay at dumaan sa alternatibong ruta. Inaalam naman ng MDRMO ang lagay ng iba pang sasakyan o iba pang sakay ng mga sasakyang nadamay sa pagbigay ng tulay. Balak ng LGU na kasuhan ang sinumang responsable sa disgrasya. Formal nang naghain ng resignation bilang pinuno ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson. Umuhog naman ang regodon sa Senado na itinanggi ng ilang senador. Habang may nagmungkahi ng snap election na dapat daw hindi lahukan ng mga nakaupo ngayong opisyal. May report si Sandra Aguinaldo. Wala pang isang buwan mula nang maupong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nagbitiw si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Ang resignation letter niya natanggap na ni Senate President Tito Soto. Isinaan ni Lacson na ilang kapwa-senador ang dismayado raw sa tinatakbo ng pagsisiyasat ng komite sa flood control mess kung saan dawit ang ilang senador. Pinalalabas daw ng ilang senador na pinupuntirya niya ang mga kasamahan habang pinoprotektahan ang mga kongresistang dawit daw talaga sa anomalya. Pinasinungalingan niya ni Lacson. Aniya, hindi niya pinupolitika ang kanyang pangunguna sa lahat ng pagdinig ng komite. Kahapon pa nagpahayag si Lacson ng kahandaang mag-resign. Kanina, bago ang resignation letter, naunang sinabi ni Soto na tingin niya na frustrate si Lacson sa mga komento ng ibang senador. Nag-hearing siya, may umaangal. Bakit nag-hearing? Pag hindi siya nag-hearing, may umaangal. Ba't hindi nag-hearing? Ano ba talaga? Diba? So, and then I think the way he ran the Blue Ribbon Committee hearings were very good. The man is frustrated. Natanong si Soto, pwede kayang tanggihan ng mayorya ang pagbibitiw ni Lacson? Sa pagkakaalam daw ni Soto, ang resignation letter ay abisong gusto ng magbitiw at hindi paghingi ng permiso. Umugong din ang alingas-ngas na rigodon na naman daw sa Senado. Kumalat sa social media na si Minority Leader Alan Peter Cayetano ang papalit umano kay Soto. At si Senator J.V. Ejercito ang magiging bagong President Pro Tempore. Super fake daw ito, sabi ni Ejercito. Pinasinungalingan din ito ni Deputy Minority Leader Joel Villanueva. Nanggagapang bang minority para... Hindi namin kailangan siguro. It's not in a priority list. Basta walang movement. So many things that we have to think about. Si Soto hindi raw apektado. Sa pagbabalik sesyon nila sa Biyernes, wala raw siyang inaasang palitan ng liderato. Di na rin daw kailangan ng loyalty check. As far as I'm concerned, in my opinion is the Senate is stable. Both majority and minority. Pagka nanggagaling sa social media yung kwento, hindi ka... madaling kumalat dahil social media, pero I don't see it coming from anywhere. In fact, the other day, nagkausap kami ni Senator Alan at nababanggit na rin yan. Sabi niya nga, siya mismo nagsabi sa akin, wala naman akong kinakausap kahit sino. Sabi rin niya. And you believe him, sir? Yeah, I believe him. Hinihingan namin ng reaksyon si Cayetano tungkol dito. Pero may ideya siyang pinalutang sa Facebook post kahapon bilang tugon sa disgusto raw ng publiko sa gobyerno. Kung magpapalit ng liderato, dapat aniya mag-resign ang Pangulo, Vice Presidente at Kongreso at magsagawa ng snap elections. At sino mang nakaupo, bawal kumandidato sa election cycle.
Sa isa pang pahayag, sinabi ni Cayetano na naniniwala siyang makatutulong ang pagkakaroon ng clean slate para maging mas mabilis at epektibo ang pagpapanagot sa aniyang mga guilty. Hamon ni Cayetano, willing daw ba silang mag-resign? Sinagot yan ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang YouTube channel. Mauna ka na. Total, aminado ka. Politicians are suspects. Kasama ka, ikaw ang umamin, ikaw pa lang ang umamin, edi ikaw ay suspect. Wala rin daw panahon ang Malacanang sa ganitong klaseng pamumulitika. Sinusubukan din naming makuha ang tugon dito ni Cayetano. 1986 nang huling magka-snap elections sa bansa. Ipinatawag ito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa gitna ng mga batikos sa kanyang pamumuno. Pero sabi ng COMELEC, iba ang noon sa ngayon. At ang snap election noon, isinagawa bago nagkabisa ang 1987 Constitution na naglinaw ng batayan kung kailan gagawin ang eleksyon. Sabi ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, labag sa saligang batas ang mungkahi ni Cayetano na bawal kumandidato ang nakaupo. That one is not feasible because you cannot prevent them from running kasi wala namang disqualification sa kanila. Everybody has a right to run if he's qualified. Sabi rin ni Soto, walang legal na basihan ng snap elections at magbubunga pa ng kalituhan at kaguluhan. What do you do with those who are not guilty? What do you do with those who are newly elected and have no bad records? What do you do with them? Idadamay mo doon sa mga guilty. Or sa mukhang guilty, kung hindi man guilty. Kung meron bang marumi, ba't natin idadamay yung mga malinis doon? Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa paghahatid ng tulong, dagok sa pagbangon ng mga nilindol sa Cebu ang paglipat mula sa mga delikadong lugar. Lalo't mungkahi ng PHIVOLCS gawing no-build zone ang paligid ng mga bitak at sinkhole. May report si Ian Cruz. Katabi ng Bugos City na epicenter ng lindol ang bayan ng Tabogon kung saan may 5 nasawi. 4 sa kanila nakatira sa barangay Pio na nasa gilid ng bundok. Kabilang sa mga nasawi ang anak, kapatid at lola ni Jo Marie. Nahugot pa raw ni Jo Marie sa guho ang anak at kapatid na nasawi sa ospital. Ang anak naman niya naputulan ng mga paa. Sobrang sakit po sir eh. Sobra talaga po. Hindi ko po tagakaya po. Bro, kakayanin namin po kasi nangyari na po eh. May isa ring namatay sa barangay Bili sa bayan ng Bourbon. Dahil sa mga sirang estruktura, pahirapan ang paghahatid ng tulong sa mga nilindol. Ang Tabogon Port na puruhan ng husto. Pa-high tide pa lang pero makikita nyo po may tubig na dito sa kanilang pantalan dito dahil nga po bumaba talaga yung kanilang port matapos nga yung napakalakas na lindol. At napapansin din natin may tubig na dito sa kanilang Coast Guard substation dahil nga po talagang pinapasok na ng tubig itong kanilang port na malaki ang ibinaba dahil sa 6.9 magnitude na lindol. Limitado ngayon ang pier sa mga cargo ship at mga bangka kahit ang boardwalk sa Tabogon na pinsala. Tukoy ng Bogo Bay Fault ang nagpalindol sa Cebu noong gabi ng Martes. Ayon sa PHIVOLCS, sa kanilang record, 400 taon nang hindi gumagalaw ang fault. But with the magnitude 6.9 event, nagpakita ulit sa atin yung Bogo Bay Fault. Walang activity ito for the last since 1600s. Okay. And so it means that walang activity for the last 400 years. Nagmula ito sa dagat pero sa inspeksyon ng PHIVOLCS, kita rin sa lupa ang bitak. Ang fault na gumalaw kasi ay around 40 to 50 kilometers. So hindi naman lahat yun magpapakita. Most of it is nasa dagat. Tapos yung tinutukoy nga natin gaano kahaba yung nagpakita dito sa kalupaan. 8 kilometro ang haba ng fault sa mga barangay ng Nailon, Dikit at La Paz sa Bogo City. Sa barangay Nailon, bakas ang malalaking bitak at uka sa sementadong kalsada dahil sa lindol. As of now, nakapagmapa na po sila ng around 6 kilometers, but a big part of this fault ay nasa dagat. Kaya tinatawag natin yung Bogo Bay Fault kasi ang epicenter ay nasa dagat din. Kaya rekomendasyon ng PHIVOLCS, gawing buffer zone ang mismong fault at tig 5 metro na magkabilang gilid nito.
Supposedly, hindi tayo magtatayo ng struktura kasi anything built on top of the fault or within the buffer zone kasi wala pa tayong ganun ka engineering intervention when it comes to damages due to ground rupture. Handa naman daw itong sundin ng mga barangay. Dapat yung bahay mo can withstand an intensity 8 ground shaking by following yung mga provisions dun sa National Structural Code of the Philippines. Inirekomenda ring wag nang magtayo sa paligid ng mga sinkhole at iba pang bitak. Ang Mines and Geosciences Bureau nagsusuri na sa buong Cebu kasunod ng mga nakitang butas sa San Remigio, Bugos City at iba pang bayan. Kahit ang Davao City, pinag-iingat ng PHIVOLCS dahil sa Davao City Fault System. 5 active fault ito na kahit isa lang ang gumalaw, 6 na pong barangay ang tatamaan. Mula pa noong 2023, sinimula ng mga otoridad ang pagmamarka sa mga high-risk na lugar dahil dinaraanan ng fault. Gaya sa Barangay Mintal kung saan minarkahan na ng PHIVOLCS o CD11, Davao CDRRMO at mga opisyal ng barangay ang gitna ng barangay hall at gymnasium. Sakop ito ng Dacudaw Fault na aktibo at malaki raw ang potensyal na gumalaw. We are very proactive now, very proactive in our activity to identify the fault lines and of course disseminate the informations and preparedness. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para handa ang lahat kapag may emergency gaya ng lindol o bagyo, isa sa mga pinapayo ng mga eksperto ang pagkakaroon ng survival kit. Nakakasya ng di bababa sa 3 araw. Ang mga pangunahing dapat meron sa survival kit ay syempre pagkaing madaling ihanda at hindi agad-agad nasisira. Gayon din ang inuming tubig na payo ng American Red Cross ay 1 galon kada tao kada araw. Syempre dapat meron ding first aid kit at mga gamot. Paghanda rin ng flashlight, portable radio na baterya o iyong pinipihit para gumana at mga extra battery. Pati cellphone at charger o kaya'y power bank. Mainam ding maghanda ng multi-purpose tool na mala Swiss Army knife na maraming gamit gaya ng panggupit, panghiwa, pambukas ng delata at iba pa. Magbaon din ng emergency blanket at sanitation at personal hygiene items. Para makasiguro rin magdala sa survival kit ng emergency contact information na nakasulat ang sino mang tatawagan o i-email. Pati mga kopya ng mga mahalagang dokumento gaya ng identification, reseta ng gamot, titulo at insurance policy. Magdala rin ng extra cash o pera at physical na mapa. Optional pero mainam na ring maglagay sa survival kit ng whistle o pito, face masks, posporo o lighter, pananggala sa ulan, tuwalya, extra na damit, sombrero at matibay na sapatos. Aarangkada na naman ang oil price hike bukas, 5 hanggang 15 piso na ang itataas o itinaas ng presyo ng petrolyo ngayong taon. Kaya umaalma ulit ang ilang transport group. May report si Katrina Son. Malaking dagok sa Pilipinas kapag nagmahal ang petrolyong ating inaangkat. Ngayong taon nga, batay sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research, mahigit 20 beses nang nagtaas presyo sa gasolina, diesel at kerosene. Ang net price increase mula halos 6 pesos hanggang halos 18 pesos kada litro. Kaya ang presyo ngayon kada litro sa NCR, 50 to 70 pesos sa gasolina, 49 to 65 pesos sa diesel, at 73 to 89 pesos sa kerosene. At dahil sa mga issue sa ibang bansa, kaya may oil price hike na naman bukas. 20 centavos sa gasoline at kerosene at 80 centavos sa diesel. Nag-intensify yung airstrike ng Russia at ng Ukraine. Tinarget ng US yung mga sanction, lalo na yung mga Iranian oil revenue stream. Ito din po si Saudi Aramco at yung Iraq state oil marketer na SOMO, tinigil din po nila yung export sa India refinery. Kaya ngayong gabi, nagpagas na si Ferdinand Kabudbud na 4 na taon ng delivery truck driver. Dati, nakaka-take home daw siya ng 3,000 to 4,000 pesos sa pagde-deliver. Ngayon, masaya na raw siya kung may uuwing 800 to 1,000 pesos. Yung kita namin, imbis na sa amin na yon, doon napupunta sa panggas or diesel. Kasi mataas tuloy-tuloy yung pagtaas ng diesel. Ang ilang namamasada naman, umaaray sa pagmahal ng petrolyo. Kaya hinabaan daw ang oras ng biyahe. Masyadong mahal,
paano na kami? Paano nung pangbuhayan namin, doon na lang mapupunta sa gasolina na lang. Sana po ibaba ang presyo ng diesel kasi hirap na rin kami sa boundary pa lang. Sa kita. Hirap ng biyahe. Pinag-aaralan daw ng ilang transport group na muling ihirit ang taas pasahe. Mariin po namin kinukundina itong halos lingguhan na pagtataas na naman ng presyo ng petrolyo at dadagdag ito doon sa malaking halaga na nawawala sa kita ng ating mga driver. Ang masakit para sa amin, regulated ang pamasahe, kontrolado ng gobyerno kung magkano ang gusto nilang ibigay. Kagaya yung aming hinihingi na piso lamang, hindi pa kami kayang mainkresan. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Teaser ng KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. Na pinagbibidahan ni Nasania Lopez, Jillian Ward, Miguel Tan Felix at Ashley Ortega. At inspired sa real-life horror stories, ipinasilip. Let us pray! Sparkle star Michelle D, head turner sa isang show sa Paris Fashion Week. Pang sana all entry ang moment niya with Kai ng South Korean boy group na EXO. In attendance din sa Paris Fashion Week si Gabby Garcia, sporting an oversized metallic gold jacket by Filipino designer Neric Beltran. Next project ng Kapuso It Girl, ang pagbabalik as host ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. I had so much fun the previous season, kaya I'm pretty sure doble pa yung saya ngayong season. Muli niyang makakasama sa bahay ni Kuya, sina Mavi Legaspi, Bianca Gonzalez, Robbie Domingo, Kim Chu, Melay Cantiveros Francisco, Enchong D at Alexa Ilacad. Past and present cast ng Bubble Gang nagsama-sama para sa BG30 Batang Bubble Ako, ang selebrasyon ng 30th anniversary ng longest-running comedy program sa bansa. Na-miss ko talaga sila eh. I miss working with them. Kahit yung simpleng pagkain lang with them sa dressing room, nakakamiss yung mga ganong experiences. Kasama naman sa mga dapat abangan ang nagbabalik bubble na si Ogie Alcacid at si unkabogable star Vice Ganda. Mapapanood sa October 19 and 26 ang two-part 30th anniversary show ng Bubble Gang. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatlong bundok ang kayang akyatin sa halos kalahating araw lang. Yan ang Nasugbu Trilogy. Pero ano kaya ang best sa 3 summits? G tayo dyan sa report ni Sandra Aguinaldo. Kakasaka ba sa 3 Summit Challenge? Tara sa Nasugbu Trilogy, Mount Lantic, Mount Talamitam at Mount Apayang. Mga magkakarugtong na mga bundok sa Nasugbu, Batangas. Kapag inakyat na madaling araw, di kayo aabuti ng tanghali bago matapos ang hike. 3 oras nga lang daw itong naakyat ni na Tristan. Mas less challenging siya pero parang mas fulfilling siya kasi in just one hike parang nakapunta kami sa 3 iba't ibang mountains. Bearable siya lalo na sa mga first-time hikers. Talagang okay na okay siya. Best view na maituturing ng nakaakyat rito ang tuktok ng Mount Talamitam, ang pinakamataas sa 3. Kita raw kasi ang buong probinsya mula sa summit. That was the mountain na may best view. And yun din yung doon din kami nag-picture-picture. Kita mo yung first mountain and kita mo yung second mountain. Kasi nasa gitna siya. It was the best kung view yung basihan. Hindi lang ito mabilisang hike. No hassle din ang gutom sa pag-akyat dahil may mga tindahang madaraanan. Dahil beginner-friendly ang 3 summit, mga joiner ay pwedeng makisabit sa hike na saglit at malapit. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. 80 days na lang, Pasko na. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon,
at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.